Pinabayaan ng mga magulang, pinabayaan, di ba, hindi sila nabigyan ng sapat na suporta, tapos walang trabaho, mahirap, mataas ang presyo ng bilihin, gutom, pero ang paparusahan mo yung 10 years old. Masyadong ano yun. Parang, di ba, kaya nga siya naghihirap, kaya nga siya, dahil broken family, kumbaga iba-ibang mga dahilan, kaya siya naging pariwara, pero siya ang paparusahan. Parang at 10 years old, grade 3. No? Ang sa akin, sabi ko nga noon, rather than amend the law, is to strengthen, di ba, the enforcement of the law. At kasama dyan, ma'am, sa inyo na rin dapat siguro ang pangunahing challenge. Paano natin, di ba, yung disinformation, di ba? Yung marami ang ayaw nitong batas na ito, pero ang basihan ng kanilang oposisyon ay kasi pinapakawalan ng bata. Walang kasalanan, kahit na nagkasala, hindi pwedeng parusahan, which is not right. Diba? Ito nga yung sinasabi ko, Senator. Paulit-ulit ko itong sinasabi. I'm pretty sure yung mga sumusunod dito sa issue na to, naririnig nila paulit-ulit. Part of the solution is knowing the right problem. Yes. Ina-attribute kasi natin na yung cause kung bakit nagkaroon ng krimen yung bata ay dahil sa minimum age. Yes. Dapat hindi ganun yung pagtingin natin kasi ang causes talaga, yung drivers ng violence, hindi yun dahil alam ng bata yung batas. Kasi marami namang bata na alam nila ito, pero hindi naman nila naisip, ay mababa yung edad, papatay ako ng tao ngayon. Hindi ganon. Usually, ang nagtutulak sa kanila, yun na, yung kung dysfunctionality ng kung saan sila nakatira, yung peer pressure, paano sila pinalaki, yung talagang environment nila, malaking poverty, although hindi naman lahat talaga ng mahihirap ay nagko-commit kasi malaki talaga, sir, yung pamilya. Malaki yung ng pamilya at ng komunidad. So, yung support system. Yung support system niya. So, yun, dapat yun yung titingnan natin. Kasi kung doon lang tayo parating sasabihin natin, dahil ang naman natin, public safety, di ba? Kailangan maging safe tayo lahat. Tapos sasabihin lang natin, pababain natin yung minimum age, hindi pa rin natin masasagot yung totoong problema. Meron pa rin papatay at papatay pag ganon. Nakita naman natin yun sa US. Ito, school shooting yung nangyari dito. Nagulantang ang buong bayan dahil bago lang ito. Sa US, marami doong states na mabababa ang edad. In fact, may iba doon 10 years old. Yung iba naman, pag hinus yung crime, pwede silang kasuhan like an adult. Yes. Pero hindi yun naging prevention para walang school shooting dun sa lugar. So, meron pa rin talagang mga bata na nagkukumit ng heinous crime kahit napaka-strict ng batas nila. So, talagang dapat, kahit okay lang na i-discuss natin yung minimum age, kasi okay naman na magdebate doon, sir, di ba? Hindi naman siya yung tipong sarado na yung isip natin. Pero sana tingnan din natin talaga yung real causes kung bakit nila ginagawa ito. Kasi it's not about the minimum age. Yes, yes. And sabi ko nga, grade 3. Grade 3, diba? At gaya ng nabanggit ninyo, yung datos ay nagpapatunay din na most cases na basta beyond 15 years old, may discernment na. Which means merong potential na criminal case na pwede sa kanilang isampa dahil nga may discernment. So the law recognizes na kahit na below 18, may discernment. Kaya dapat, kung may discernment, should be tried as an adult, mayroong criminal liability. Kaya rin siguro natin dinidiscuss yung minimum age of criminal liability ngayon dahil napaka-unusual nitong kasong ito. Yes, yes. Kaya nagulantang talaga yung buong Pilipinas dahil hindi siya yung normal na ginagawa ng bata. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi siya pangkaraniwan, pero yung batas kasi ang tinututukan niya talaga yung pangmaramihan, hindi yung mga exceptions. Kaya ngayon, we're left with the question na anong gagawin natin doon sa exemption na hindi naman din yan pinabayaan ng batas. Malinaw yung batas na ito yung magiging proseso pero magiging accountable sila. Isa ring important, sir, na gusto kong i-emphasize,
na sinabi talaga ng batas, yung unang statement pa lang niya the policy of this, it is the policy of this law na restorative justice yung natin, i-apply, which means kahit anong pag-uusapan natin dito, wag nating iwan yung mga biktima. Kasi when we talk about justice, hindi yan, hustisya yan para sa mga nasaktan o naapektuhan. Kaya lang, ito is, niya lang, nilista niya lang kung ano yung proseso sa mga bata. Pero ito, napaka-unusual ng kasong ito. Kaya pinag-uusapan natin siya ngayon. Siguro meron din another point, no? Kasi laging nafo-focus doon sa mga, ito ang malaking kaso and controversial, di ba? Yung... pero every day, may mga nakikinabang sa batas. Meron po, oo. Na hindi ganito yung ginawa nila. At nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Yes po. Di ba? Na kung hindi dahil sa batas na ito, baka nakakulong na sa New Bilibid Prison at nagiging hardened criminal na. Hindi ba? But because of this law, na bigyan ng pangalawang pagkakataon. Marami po tayong success stories, sir, diba? ng mga bata na napariwara sila, hindi ganito yung krimen na nagawa nila. At dahil sa batas, ngayon ang ayos na ng buhay nila. At talagang sila, yung mga nagko-contribute, good citizens of the society, yun po yung gusto nating mangyari sa mga bata. Ayun. So, again, uulitin natin, itong dalawang na-involve sa kaso na ito, ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan, involuntary confined for a minimum of 1 year. At doon naman sa may edad na lampas 15 anyos o 15 and above, kung alam na niya ang tama at mali, pwede siyang sampahan ng criminal case. Kung murder yan o homicide yan, mananagot kahit na above 15 years old kung merong alam niya ang malalaman na meron siyang alam na niya yung tama at mali. So there is accountability, merong pananagutan. At kung sino man ang nagsasabing kasi pakakawalan sila, yung mga magpapakawalan ng batang nagkasala, merong criminal liability rin. May pananagutan din. That is in violation of the law. The law does not allow for children in conflict with the law involving heinous offenses to be freed, di ba? To go scot-free, na pakawalan kasi nga bata sila. Mali yun. Maling-mali. At sana magkaroon ng hustisya, mabigyan talaga ng suporta ang mga pamilya ng biktima, nakikiramay tayo. At handa rin ang ating tanggapan dahil siyempre under investigation pa yan, na humanap ng paraan para mabigyan ng alalay at suporta ang ating mga 9th and 10th grade students at kanilang mga pamilya dyan sa San Jose, Tacloban. Yun yung gusto ko sanang i-emphasize sa ating mga kababayan na yung sinasabi niyo, sir, na misinformation tsaka disinformation, yun yung tandaan natin, wag nating bigyan ng mga maling impormasyon yung mga bata. Nakukuha din nila yan sa social media kasi marami din pong discussion sa social media na dito daw nakuha ng mga bata kasi hindi po talaga totoo yun. Mga bata, makinig kayo, hindi totoo yun na pag meron kayong ginawang kasalanan, pakakawalan lang kayo dahil meron tayong proseso sa batas, maaari talaga kayo kunan ng kalayaan at meron kayong accountability. So, hindi totoo yun na pakakawalan lang kayo. Doon naman sa mga malalaki, yung responsibilidad natin na magbigay ng tamang impormasyon sa mga bata, tamang guidance sa mga bata. At pangatlo, syempre, dapat parati nating nadidetect yung mga mental yung mental mga health. red flags. Red flags para hindi tayo nakakaabot dito. Wag din natin tingnan na ang rehabilitasyon at parusa ay accountability ay magkatunggali kasi dapat pareho sila. Very practical po kasi yung purpose ng batas, sir, na kung yung mga batang ito mabibigyan ng rehabilitation dahil babalik at babalik sila sa community. Tama. Dapat maayos na sila para yung public safety natin
Yes. nandyan. At Yes. syempre, last, sir, talagang yung ating gobyerno, kasama ako doon, kasama kayo, sir, yung mga biktima, wag nating pabayaan. Nakikiramay po ako doon sa mga namatayan, yung mga naapektuhan, nakikisimpatiya, gagawin po namin lahat kung ano yung maitutulong namin. Maraming salamat, Attorney Tricia Ocol ng Juvenile Justice Welfare Council. Siya po ang Executive Director natin at babantayan natin itong kasong ito at tututukan natin at nakikiramay tayo sa mga pamilya ng biktima dito sa marahas na pangyayari dyan sa San Jose, Tacloban City, sa Leyte. And makakaasa kayo, we will be monitoring this and maghahanap tayo ng paraan para matulungan ang mga pamilya ng biktima at tiyakin na doon sa mga nagkasala ay may pananagutan na angkop. Kung sila man ay may discernment, dapat sampahan ng criminal case. At doon naman sa 14 years old, dapat may pananagutan at kung kinakailangan ng involuntary confinement dahil yan naman ang sinasabi ng batas, ay tanggalan siya ng kanyang kalayaan sa proseso na naangkop sa ating mga batas. Executive Director, no? Yes, Yeah. sir. Magandang araw sa kanilang lahat. Kiko Pangilinan po. Kasama po natin si Attorney Tricia Ocol, Executive Director ng Juvenile Justice Welfare Council sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Nabasa na natin siguro, napanood sa TV, sa social media, itong karumal-dumal na pangyayari sa San Jose, Tacloban, na kung saan ay tatlong 9th grade at 10th grade na mga estudyante ay nasawi dahil sa pagbabaril na ang mga na-aresto at ngayon nasa kamay ng mga kapulisan at DSWD ay isang 15-year-old na lalaki at isang 14-year-old na lalaki. 40 shells ang na-recover, na yung mga basyo ng bala, tawag nila. At marami rin ang sugatan. Unang-una, hindi dapat nangyayari ito. Kinukundina natin yung kaharasan na nangyayari, lalo na sa ating mga paaralan. At nakakalungkot na muling nanumbalik itong panawagan, siyempre, naintindihan natin yung concern tungkol sa children in conflict with the law. Nakikiramay tayo, unang-una sa mga pamilya ng biktima at nararapat under the law sa ating mga batas na ang DSWD ay minamandatong bigyan ng aruga, counseling, suporta ang mga pamilya ng biktima nitong pangyayaring ito. We condole with the families. There is no place for violence, lalo na sa paaralan. Concern din natin paano na puslit itong mga baril sa loob mismo ng paaralan. A concern that, of course, under investigation ngayon. And ang concern din natin, syempre, ay paano ang sistema na kung saan itong mga kabataang ito, na mga minor de edad, ay mananagot sa ilalim ng Juvenile Justice Welfare Council. Attorney Ocol and I, si Tricia and I, have been many years, pinapaliwanag na maraming hindi tama sa pag-unawa sa Juvenile Justice Welfare Law at ang sistema ng katarungan para sa mga minor de edad. Unang-una siguro, ma'am, maybe you can also update us. Ano pa ang mga informasyon, ano pa ang mga isinasagawa ng DSWD para mabigyan ng alalay yung pamilya ng mga biktima. At syempre, yung itong issue nga ng mga nagkasala. Oo, so sa parte ng mga biktima, syempre yung mismong head namin, yung secretary namin ay gusto niya talagang makita at mabisita din sila para mabigyan ng karampatang suporta. But in the meantime, sa amin naman sa Juvenile Justice, dahil parting kami ng DSWD, ay tinutulungan namin ngayon yung tumutulong pala kami sa
local government units kung paano yung case management ng mga batang nagkasala dahil kailangan maayos yung case management na yun para talagang ma-emphasize natin na magkaroon sila ng accountability. Iba Yes. lang yung proseso pero dapat may accountability sila. At meron talagang accountability sa ilalim ng batas. Marami kasi ang nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka minor de edad ay walang pananagutan. In fact, mga bata mismo ang nagsasabi, gawa na rin siguro ng maraming mga ikinakalat na maling impormasyon na pagbata at nagkasala ay walang pananagutan. Hindi pwede silang managot, sila ay dapat pinapakawalan, etc. At maliwanag, hindi yan ang sinasabi ng batas. Hindi po yan. Ang pinakalayunin kasi nung batas, Senator, ay dapat hindi nangyayari yung mga ganitong bagay at hindi siya nauulit. Yes. So, In fact, sa ilalim ng batas, pagka pinakawalan mo yung minor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas Yes, at kontra po pwedeng siya. Kasuhan. panagutan, Oo, kasuhan pwede siyang itong kasuhan. mga nagsasabi at pinakakawalan Opo. ang mga nagkasala. Dito sa kasong ito, right now, they're in the custody of Ngayon ay ongoing pa po kasi yung investigation. So, nandun muna sila sa custody ng police pero inaayos na rin po ang pag-refer nila sa bahay pag-asa na maaari nila at ipapaliwanag natin ng husto, hindi sila maaring pakawalan. Hindi po. Oo. Lalo na ang kaso ay heinous crime. Yes po. Oo. And sa batas ng juvenile justice law, pagka heinous crime ang kaso, ay maaring minimum Of 1 year po. of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan. Tatanggalin po yung kalayaan nila. Tatanggalin ang